Good morning, everyone. I am Eden Uring, B-Scrim 2 from Section Echo. Today, we were discussing the provision system in the Philippines. But first, ato sang alamon kung unsa ang provision. So, ang provision is a privilege granted by the court to a person convicted of a criminal offense to remain in the community instead of actually going to prison or jail. So, ang provision daw is a privilege nga gi-grant ni court ngadto sa usa ka tawo nga convicted sa criminal offense para siya mag-remain sa community instead of going to prison or jail. Kay para dito niya i-serve ang iyahang sentence ngadto sa community but with the strictly conditions. O isa pa, para ma-avoid or siya dili matakdan sa mga laing criminals nga naa sa prisuhan. Kay lagi dili tanan criminal offender is bugat na og sala. So karon ato nang discuss ang process sa provision. The qualification of applying provision is dapat convicted ka, dapat ang imong sentence is not exceeding 6 years, o dapat first pa lang nimo nga mag-avail sa provision, wala pa kay record. Then upon convicted na kay 15 days, neglementary period nga 15 days para mag-apply og provisional remedies, which is ang new trial, reconsideration, appeal, and provision. Kay provision na itong isutan karon. So pag-apply nimo o pag-submit nimo og application ngadto kang trial court, ang imong sentence is temporary suspend. And makalaya pug ka pansamantala pamaagi sa bail or recognizance. Ang bail is muna siya ang pagbayad or pagdeposito nimo para ini sunod hearing pag nagpatawag sa imo is moadto gid ka. And then ang pag-bail is daghan na siya klase, na cash bail o property bail. Then ang recognizance is na isa ka tawo nga manumpa or mag-promise nga inig patawag sa imuha is siya ang magdala. Included diya ang mayor or governor. Then pag naka-apply na ka, the trial court will notify the prosecutor to handling the case. So, ang prosecutor maghatag og comment within 10 days, then tanawon sa court kung in due form ba ang application, tama ba ang context o qualified ba ang applicant. If makitaan sa korte ng application is in due form o there is an available community-based resources, then the court will issue the referral order or investigation order to the provision office within its jurisdiction. Then pag human, ang provision office mag-delegate o investigating officer nga mag-conduct og PSI or post-sentence investigation within 60 days. After that, ang investigating officer is mag-initial interview within 5 days, but kung ang petitioner will not appear within 72 hours, he or she will be an absconding petitioner. Then to accomplish the worksheet, first is the waiver cum authorization, collateral information, full-blown courtesy, and partial courtesy. Ang waiver cum authorization is para dili ma-violate ang isa ka provision officer. Para legal ang iyahang pag-investigate o nagpamatuod nga nisugot siya nga magpa-investigate. O ang collateral information, muna siya ang mga information or mga nakalap nga mga information nga gikan sa imuhang relatives or friends. Then ang full-blown courtesy investigation is muna siya ang pag-investigate sa imuhang tibuok ni mga kinabuhi or pagkatao kanang sugod sa pinakasugod ginimo. Then ang partial courtesy muna siya ang mga specific activities nga sa imuhang kinabuhi, no? Then after
Ang investigating officer mag-submit og PSIR ngadto kang trial court mo ni siya ang post-sentence investigation report. And then sa sulod sa 15 days ang court mag-decide if denied ba or granted. If denied, ang petitioner is mag-serve sa iyahang original sentence ngadto sa prison and then not appealable na. If granted, he or she became a statutory right, then ang court mag-issue og probation order with upon the issuance. And then kung ang imuhang sentence is not more than 1 year, ang period of probation is ang imuhang sentence if not more than 1 year, so mag-serve ka as not exceeding 2 years. If more than 1 year but not less than 6 years, mag-serve ka og not exceeding 6 years. So, upon issuance, ang probationer must report within 72 hours from the receipt of probation order to probation officer. So, if dili mag-report ang probationer may tawag sa iya, kay granted naman siya. If dili mag-report ang probationer, the court will issue an violation report. Then, matawag na din siya og absconding probationer. So, ang PO mag-conduct or ang probation office is mag-conduct og field inquiry within 5 days. So, kani diri is ilasahang tan-awon kung ang probationer ba is nasakit lang, wala siya ka-report kay basin nasakit lang or unsa ba basin naglubog na ba siya, di na siya kalakaw or nitakas siya. So kung makitaan siya nga nitakas lang siya, so ang court mag-issue na din og warrant of arrest para dakpon siya. Then dito na din siya mag-serve sa iyang sa iyang original sentence ngadto sa prison. If mag-report, muna din i-supervise na din siya sa probation officer in his supervision upon reporting. So, once a month, mag-report ang probationer. So, muna to ang probation process or process of probation. So, dili na ta sa violation of probation condition. First, pag si probationer maka-violate sa probation condition, si informant mag-report ngadto kang probation office. Then si SPO or supervising probation officer mag-conduct siya og fact-finding investigation within 5 days for veracity and truthfulness. So pag makita diri ang tinuod ang gihatag nga information ni informant, so si SPO o si supervising probation officer is mag-prefer siya og violation report with the approval and review by CPPO. And then sa paghatag niya kan trial court sa violation report, si trial court is mag-issue og warrant of arrest para kang probationer. So diri na ta sa summary hearing. Sa summary hearing is si probationer na ay tulo ka rights, which is right to be informed, may post bail og right to counsel. Then sa state is diri naka-represent si prosecuting officer. So, by the hearing, ang trial court is na tulo ka instances, which is continuance, revocation, and modification. Pag continuance, ang probationer mag-serve gihapon siya sa iyahang dito sa community base, magpadayon gihapon siya sa iyang pagka-probationer. Pag revocation, iserve na niya ang sentence dito sa jail or prison, pero kato na original niya nga sentence. Then ang modification is siya not appealable but correctable by certiorari. Pero kanus aman ma-modify ni court ang mga conditions para kang probationer. Pinakauna, anytime during supervision. Pangkaduha, after summary hearing. Katulo, upon application by probation officer or probationer himself. So, mo to ang mga violation of probation condition. So, dili na ta sa to ang final topic, which is ang termination of probation. So,
pag si provisioner na serve na niya ang iyahang period of provision, so mo na ni magbuhat na dayon og final report or ginatawag nila nga termination report. I-submit niya submit ni provision officer kang trial court before expiration of provision period. Before expiration of provision period. So, kanos aman. So, sa old law, natay 30 days before. Pero karon sa bag-o natay 5 days before. So, sa pagpasa kan trial court, napasa na kan trial court, si trial court kuan na ang termination order, mo na dayon to ang civil o political rights ni provisioner nga nawala or na-suspend is ma-restore na dayon tanan. Then ang imong criminal liability is totally extinguished. Sa provision office i-close ang provision case o i-keep ang mga case file sa ila clients. Then ang corresponding provision record shall be archived. Ang mga records sa corresponding provision is ilan ang hiposon kay para kung makakumit na pud utro or convicted na pud siya sa lain nga criminal offense is dili na siya makafile og another provision kay na naman siya record not appealable na siya. Kaisa ra dapat apply or apply og provision. So mo na to ang termination of provision. That's all. Thank you.